Okay, sir. Ang next natin, pelletizer to. So, another, For feeds pa rin. for feeds. Andito pa rin tayo sa GMA Cavite, dito sa BOA. At syempre, kasama pa rin natin si Sir David Dan Tan. Sir, pakilala kayo ulit, sir. Erwin Villanueva po, Unit Sales Manager ng BOA Agricultural Machines. And Pablito Bituin. Ako ang may hawak ng lahat ng repair area dito sa GMA. Ayan. And sir, ito ay isa na namang equipment, machinery, at ang tawag sa kanya ay Pelletizer. pelletizer. So, importante ito kasi, di ba, mahal din ang pellet sa agricultural supply. So, pwede kang mag-formulate ng sarili mo at gagawin mo na siyang pellet. So, even yung goats nga ngayon, nauuso na hindi na lang dahon-dahon, nagpe-pelletize na rin sila ng sarili nilang formula. So, yun. Because of this machine, pwede na natin gawin kahit na backyard lang tayo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour. Saan po yan, ma'am? Ayun, ito po yung unang-unang tour ng Inspired Learning Tours ngayong 2025. Pupunta po tayo sa Thailand, but this time, we're going to have the first Thai livestock, poultry, and farm tourism tour. Ngayon pong March 9 to 13. Pakihanap po ang Facebook page namin, Inspired Learning Tours. Pwede nyo rin po kaming tawagan sa 0917-506-6876. Ayan. Sana po makasama kayo. Next, we're gonna demonstrate is pulverizer. Okay. Pagpulbos ng mga raw materials para maging feeds. Kasama pa rin natin si David Dantan ng BOA. Magde-demo tayo ulit ng isa pang machinery. At ang gamit nito, sir, ay anong tawag sa kanya? This is our portable pulverizer. Okay. So, ito po yung pangdurog ng mga raw mats para maging pakain sa ating mga alaga. Backyard livestock. So, pwedeng mais, ipa, cassava, mga dry materials. So, perfecto yung mga nag-aalaga ng mga native chicken. Diba, dudurugin mo konti yung corn, tapos yun yung ipapakain. Lalo na po ngayon, napakamahal na ng feeds. So, malaking tipid po ito. It comes with different size ng screen. So, makikita niyo po dito. Sige nga, sir, pakita natin. So, meron po siyang iba-ibang size ng screen. Diyan po magdidictate kung gaano kapino yung magiging output niya. Kasi iba-iba po yan. May feeds para sa mga sisiw pa. Iba naman pag medyo mas malaki pag mas ma-adult, yung mas malaki. Opo. So, depende rin sa material. So, andyan na po siya. So, can we demo yung malalaki at saka yung mga medyo maliliit yung lalabas? Yes, Kaya pwede naman, po. Pwede po natin i-try yung magkakaibang size ng output. Pinaka-pino yung nakasetup So ngayon po, nakasetup po yung pinaka-pino. Ito. Mas maliit pa po dyan yung nakakabit ngayon. So ang meron po kasi... may nakakabit na. Opo, meron po kasing 0.6 mm, tas 1 mm, 3 mm, at saka 5 mm. Ito yung 5 mm. Opo, yan po yung pinaka-. Yung malaki. Pwede ba nating silipin yung linagay nyo na screen? Sige po. Pakita natin. Ito. Ayan, yan po yung pinaka-pino. 0.6. So, ganun din, yung power supply. Yes, sir. Yes, sir. Kung ano yung Plug isa, and ganun play din lang po. Plug and play. Okay. Palay po yung i-demo. Palay i-demo natin. So, ito, magmi-mix.
magiging darak sila lahat, including the rice. Ipapakita po natin yung grinding capability ng machine na from palay ay pipinuhin po niya na parang darak. Safe naman yan, sir. Abang ginaganyan Yes, mo sir, sa safe kamay. po to. Kasi nasa loob yung mag-grind, ano? Naka-grind yan. Malayo. Oo. So, safe na safe po siya. Ayun na yan, pumupunta na siya dyan. Yes po. Bilis. Ito na yung magiging... Kaya rin po niya dumurog, depende kung gaano kapino yung settings na inyong gagawin. Nasa more or less din po na mga 100 kilos per hour. So, depende sa pagkapino. Pagka medyo mas malaki, mas mabilis pa po. Kumpara dyan sa mas pino na output. Uy, grabe ha. Ayan na yung pinaka-pinong-pino niya. Parang powder na talaga. Parang powder, parang milk nga eh. Parang milk. Ayan, so pwede rice, corn, cassava, ano pa sir? Basically anything dry. Anything na dry po. Na dry. Opo. At Ayun gusto yung niyong difference niya, pinuhin, dapat dry. pwede na. Ngayon, testingin natin, sir, yung mas malaki na. Ayan, try natin. Para Sige sir, makita ipakita mo paano Yes, po. mag-change ng ano. Hindi naiwan pa, no? Medyo matagal lang siya, sir, kapag ano. Kailangan mong patagalin yung pag-ikot niya habang Para maubos lahat maubos yung niya. nasa loob. Pwede naman. Kumusta naman ang business, David? Actually, sir, pandemic was a bit tough. Kasi, syempre, it's hard to mobilize. But lately, medyo okay Mas naman okay. tayo. And also, sir, now, actually, what we do with our business as well is we also make machines for other agricultural sellers. So, yun din. okay. We also custom build for other... Kasi ang strong suit talaga namin, sir, is our fabrication. Okay. So, yes, we also sell our units privately, pero now we also collaborate with like bigger agri companies na bigger in a sense na wide on distribution. Like kalat sila with different provinces. So, if there are other companies then who wants to collaborate with us, it's something na... Parang brand nila, pero kayo yung gagawa for them. Or minsan, brand namin, sila mag-distribute. So, both can work. So, minsan we also work with consultancies na kunwari ang specialization nila is mga baka. So, kailangan niya ng silage. So, minsan, we have our own machine that they can carry or minsan may talagang gusto sila i-request na gusto namin ganito yung specs, ganito yung ano. So, we customize for them as well. Natanggal na? Tatanggalin pa lang? Tatanggal. Okay. So, tinatanggal na po yung... Mga tornilyo lang natin, sir. Isang screen. Nagtatagal yung mga machines. Yes, sir. Depending on the tamang... Ang pinaka-importante lang is tamang maintenance. So, we have clients na 15 years na nagpapa-repair pa rin. So, gumagana pa. Talaga? Pero, to be honest, sir, may mga cases din naman na pag hindi din talaga nalagaan, within a few months, nagpapa-repair na. Pero the good thing is we can service. Ito yung nag-grind, no? Yes, sir. Ang pinaka-blade nung pulverizer. Hammer mill type po siya. Freewheeling po ang blades. So ito po yung sinasabi namin na importansya ng isang kumpanya na nag-offer ng after sales. Kasi katulad po dito sa isang produkto na to na hammer mill pulverizer, talaga pong ang screen, ang blades ay talaga pong worn out yan. So ang pinapangako po namin sa BOA na is hanggang ginagamit nila yung makinang nakuha nila sa amin ay kung kakailanganin po nila ng mga PS at parts na to, ay meron po silang
malalapitan at mabibigay po namin kung anong pyesa ang kailangan nila. Sa pagpalit naman po ng blades, madali lang. Tatanggalin lang po nila yung tornilyo, 4 na tornilyo, at ikakabit nila kung anong screen ang gusto nilang gamitin. So, ang itatry natin naman ngayon ay corn. Corn. Yes po, magtitry tayo Okay. ng corn. Ito naman po yung pinakamalaking screen size natin. So, mako-compare natin mamaya yung differences ng output. Let's begin. Ganun lang, no? Ganun lang kadali i-close, no? Yep po. Okay. So again, safe na safe po sa kamay. Kasi nasa loob yung nag-grind. So eto, para lang ipasok mo yung yung grain or yung material na ito, no? Yes, sir. Bubuksan lang po yun. Ayan, tataas lang. Yun. Actually, makikita niyo po yan sa lahat ng produkto ng BOA. Part of our safety features po na hindi po talaga maaabot basta-basta nang nag-ooperate yung mga talim. Hindi lang po dito sa hammer mill pulverizer, sa iba rin po natin produkto. Na kumpleto po yan. Meron din po mga warning stickers, hazard signs. Sige, try natin. Butin lang mais. Start. Patagalin na natin sir para lumabas lahat. Okay. Magiging output. Bilis, no? Yes, sir, lalo na pag mas malaki yung screen, mas mabilis yung output. Oo. Pakita mo lang yung before. Okay, pakita natin. Yan. So, ganito yung before and after po. So, ito na po. Yan na po yung usually nabibili nila sa mga Agricultural poultry supply, no? Poultry supply. So, malaking mura po kasi pagka buong mais kumpara sa pag nadudurog na siya. Yeah. Pag binenta nila to, mahal na to. Mas mahal po Mas yan. mahal na po ang durog kaysa sa uupa. So, ayun, ito po, malaking tulong para sa mga nag-aalaga ng hayop, sa mga kanilang bakuran. So, instead po na sila ay bibili ng kanilang mga pagkain sa mga alaga nilang hayop, ito po, ini-equip po natin sila na kaya nilang gumawa ng sarili na nila. Malaking bagay po ito kasi lalo sa nagmamahal na presyo ng mga patuka sa manok, no? So, marami pong mga farmers na sa ngayon na gumagawa ng sarili na nila ng feeds. So, at least mas control po nila pati po yung mga ingredients na isasama nila sa mga patuka sa kanilang alaga, nakokontrol na din po nila. Sir, sa technical, ang mga dapat nila tandaan. Dito na naman sir, kailangan nyo lang naman tandaan is yung isasalang nyo kailangan is walang kasamang bato. Ayun, Dahil importante. pag may kasamang bato, ang unang-unang Masisira sisirain yung screen. Yung screen. Bubutasin niya agad ng malaki yun, ngayon na magiging unang problema mo. Kung hindi naman, yung blade is mababasag yung mga spacer na nakakabit sa gilid niya. Sa engine naman, wala naman tayo magiging problema dahil kahit 8 hours kang dire-diretso ang takbo, wala naman problema yung electric motor na nakakapit. So kahit 8 hours tuloy-tuloy? Yes sir, dire-diretso yan, walang problema yun.
Wow. Basta salang ka lang ng salang. So yung 8 hours, ilang sako ng corn ang magigigiling niya? It will depend, Depende rin sir. siya talaga sa ano eh. Again, with the screen size. Yeah. So, it can range nga. Minsan, kaya niya 100, minsan 20 lang. Depende kung gaano ka Pino yung Kapino. output na gusto mo. Basta pa estimate po natin mga 100 kilos per hour. Wow. Ang dami na rin yun, ha? Malaking screen ang dalawang- Oh, hindi na dalawang yun, sako po. hindi na yun backyard. Malaki na yun. Sir David, anything else? I think it allows not only yung pati creativity with the kasi minsan nagugulat din kami kung paano ginagamit ng yung mga hindi namin naisip, mga kliyente namin. So nasa iyo kung basta kaya ng machine namin idurog, nasa inyo kung paano niyo i-formulate. And then ayun, nakakatuwa lang rin mga testimony na since yung ibang farmer malapit lang rin siya sa ibang farm. So mura niya nakukuha yung mga mais, minsan yung mga isda, fish meat na waste. Tapos nadudurog niya lahat. Tapos, yun, may libre, halos sobrang low cost na ng mga feeds niya para sa mga alaga. Yeah. Again, pag napababa mo yung cost, especially yung feeds, it translates to income Yes. later on, di ba? Okay, sir. Ang next natin, pelletizer to. So another, For feeds pa rin. for livestock. feeds. Andito pa rin tayo sa GMA Cavite, dito sa BOA. At syempre, kasama pa rin natin si Sir David Tan. Sir, pakilala kayo ulit, sir. Erwin Villanueva po, Unit Sales Manager ng BOA Agricultural Machines. And Pablito Bituin. Ako ang may hawak ng lahat ng repair area dito sa GMA. Ayan. And sir, ito ay isa na namang equipment, machinery, at ang tawag sa kanya ay pelletizer. So, importante ito kasi, di ba, mahal din ang pellet sa agricultural supply. So, pwede kang mag-formulate ng sarili mo at gagawin mo na siyang pellet. So, even yung goats nga ngayon, nauuso na hindi na lang dahon-dahon, nagpe-pelletize na rin sila ng sarili nilang formula. So, yun. Because of this machine, pwede na natin gawin kahit na backyard lang tayo. Okay, sir? Ang kagandahan sa pellet, sir, is yung talaga, it minimize wastage din pagdating sa pagkain ng mga kain. Oo. Tapos, Walang natatapon. Yes. Tapos ang natin, sir, usually ang protocol natin, very dependent. When we start the machine, yung first 5 minutes na salang uulitin natin. Kasi yung first 5 minutes umiinit pa lang yung Kailangan pa initin mo silang So yung engine. hindi pa ganoon ka tiba yung output niya yung first 5 minutes. So after running for a while, ulitin natin, then tuloy-tuloy na po yun. Oh, I see. Okay. Let's start. babalik natin to. Yes sir, babalik pa natin. Babalik natin kasi pag bagong start, pagkaka-explain ko nila, hindi pa firm yung
So ito naman, ilang hours na tuloy-tuloy na nag-work? Sa ano namin sir is 4 hours gagamitin, tapos pahinga ng isang oras, tapos 4 hours tuloy siya diretso. Di parang lunch break yes, yung gitna. Pinaka-lunch break. Sabay lang din po sa normal na working hours. Medyo key rin sa operations sir, minsan kailan i-ready adjust nung pagbagong user. Medyo malamig pa, medyo nilulusen to. Yung ito para i-adjust yung itong pinaka-roller na to. Kasi minsan nagsa-stop siya agad pag medyo maigpit na agad. Tapos hindi pa mainit yung pinaka-material. So medyo lulusen, and then pag medyo okay na yung second pass na natin, yun. Doon ka na maghihigpit ulit sir. Pero hindi mo siya pwede sir higpitan ng todo naman kasi kusa siya magi-stop talaga siya ng ano. Kailangan tatantyahin mo yung ikot nung ano para makuha mo yung tamang timpla rin nung. As you can see sir below, yun yung screen natin. So we offer 3 sizes. We have 0.4. Ito yan, no? Yes sir. Kita na. Ay, sorry. Mainit ka sir. We have 0.4, 0.3, and 0.5. Okay. Itong ginamit natin ngayon, 3. 0.3. Yes, Ito yung gitna. Yeah po. Smallest one. Smallest to. Pinaka-small. So 0.4 yung medyo versatile sir. Pwede pang manok, pwede pang baboy. 0.3 mostly pang manok. Baboy. Tapos itong ginawa nyo ngayon na pellets, ano ang composition nito? Dry and wet? Dry pa siya Mimix. sir. Apo. Bali, dry yung binili namin. Kami na yung magpapahalo nung timpla nung ano. Yung wet sir, mostly it's either just oil or some molasses. Molasses. Yun yung parang binding ingredient. Kagandahan po yung nabanggit po natin yung paano siya i-operate. No? So, ang kagandahan po, kami po dito sa BOA, actually we offer training for operation and maintenance of all our machines. No? Ito, not necessarily po na kailangan nakabili muna kayo. Actually po kami po dito ay very much welcome po lahat dito na kung gusto niyo lang din pong matuto, no, at may mga question kayo, pwede po kayong pumunta dito sa amin sa GMA at ituturo po namin sa inyo yung mga nalalaman din po namin para sa pag-operate at pag-alaga ng mga makinarya na tulad nito. Kahit nagde-decide pa lang sila yes. to buy. No? Actually, yun po yung talagang binabanggit namin kahit sa mga nag-i-inquire pa lang kasi kaya po narito yung BOA Demo Farm is para makita nila muna, no? Makatulong sa pagde-decision nila yung bago nila bilhin yung makina, nakita nila, na-operate nila, nakita nila actual, nasubukan nila, no? Yun po yung mas madaling paraan para makapag-decision sila at makita nila kung ano yung pangangailangan nila sa mga makina. Sir, mga dapat nilang tandaan pa. Pinaka-ano lang dito sir is kailangan lagi mo i-check yung oil. Oil? Okay. Pinaka-gear oil niya sir. Tapos yung dito, mga, yes sir, dito sir. Itong ano ito. May gear oil sa loob. Tapos always check sir itong mga tornilyo. Kasi yung vibration ng makina pwede minsan magpapaluwag. Yes sir, kailangan mong i-ano. Ayun sir. Tapos pagkatapos mo siyang gamitin, kailangan ito lagyan mo siya ng oil tint para hindi natutuyo yung mga naiwan sa loob na naipit niyan. Para pag ulit na gamit mo, wala kang problema sir na maano pa. Pwede nyo, sir, para sige sir. Medyo kung gusto nyo siya yung medyo mas matigas, sir, kailangan lang medyo ipa-dry for a little bit. Ito yung paano siya i-dry? Direct sunlight or direct sunlight temperature lang? Yes. Tapos sir, kung gusto mo, depende rin sa sukat na gusto mo. May adjustment din siya ilalagay sa loob. Kung gusto mo mas malalaki. Mahaba, mas maliit. Pati yung haba, ha? Yes sir, yung haba nung output na gagawin. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.